Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 751 hanggang 770. Kabanata 751. Umiling si James, pilit na inaalis sa isip ni Thea. Napatingin siya sa pisngi ni Quincy na namumula matapos masampal. Tumayo siya, hinaplos ang nakikita nitong mukha, at nagtanong, masakit ba? Oo, agrabyado ang tugon ni Quincy at sumando sa mga bisig ni James. Natatakot akong mawala ka. Kapag gumaling ka na at bumalik ka na kay Thea, anong gagawin ko? Marahan siyang niyakap ni James at bamantong hininga. Kung ganoon, dapat ay tadhana. Ako ay may utang na loob sa kanya at hindi ko siya mababayaran sa buhay na ito. Kasalanan ko siya, Nolison. Paano ko siya iiwan kung makakahanap ako ng paraan para ma-detoxify ang lason? Alam ni Quincy ang kanyang iniisip, kaya naman nag-aalala siya. Sa kabila noon, kontento na siya sa pagiging babae sa mga bisig ni James pansamantala. Anuman ang mangyayari sa mangyayari ay hindi maiiwasan. Gayunpaman, handa siyang ipaglaban ito. Naniniwala si Quincy na hindi siya magpapatalo kay Thea. Ubo, mahinang umubo si James ng ilang beses. Mabilis siyang tinulungan ni Quincy pabalik sa wheelchair, at sinabing, masyadong maangin dito sa labas. Itulak kita pabalik sa loob. Okay, tumango si James. Itinulak si James sa wheelchair, bumalik si Quincy sa villa. Hindi nagtagal, nagpakita si Daniel sa villa ni Quincy kasama ang 12 ng mga sundalong may mahusay na kasanayan mula sa hukbo ng Blythe. Itinuro ni Daniel ang mga kawal sa likuran niya at sinabing, James, ito ay mga elite mula sa ating hukbo. Simula ngayon, susundin na nila ang utos mo. Tumingin sa kanila si James at tumango. Sige. Patuloy ni Daniel, mula ngayon, maaari mo akong direktang kontaken kung mayroon kang anumang mga pangangailangan. Kung ano ang kailangan mo, gagawin ko. Ubo. Tinakpan ni James ang bibig at umubo ulit ng dugo. Nagmamadaling kumuha ng tisyo si Quincy para panasan ang kanyang mga kamay, kinuha ito ni Jarnes mula sa kanya at sinabing, kaya ko ito. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at tumingin kay Daniel, na nagsasabing, maghanda ka ng ilang sasakyan sa labas ng kalsada at punuin mo ng gasolina. Kailangan ko rin ng mga tent, diving equipment, at dry food. Curious na tanong ni Daniel, anong plano mo, James? Mahinang sambit ni James, naghahanap ako ng pwesto. Humanda sila sa akin. Aalis tayo bukas ng umaga. Sige. Tumango si Daniel at umalis kasama ang mga kawal para ihanda ang listahan ng mga hiniling ni James. Sa buong maghapon, nanatili si James sa bahay ni Quincy. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, lumitaw ang ilang off-road na sasakyan sa labas ng bahay ni Quincy. Lumapit si Daniel at nagulat, handa na ang lahat, James. Tumango si James at nagbilin, sige, let's go. Ang destinasyon ay Mount Dragon Treasure. Naiintindihan. Lumingon si Daniel at inutusan, lahat, sumakay na kayo sa inyong mga sasakyan. Pupunta kami sa Mount Dragon. Kayamanan. Inalalayan ni Quincy si James na pumasok sa kotse. Maya-maya lang, may isang Porsche na lumapit sa kanila. Sa hindi mabilang na mga titig, isang magandang babae na nakaseksi na damit ang lumabas sa kotse. Bahagyang natatakpan ng benda ang mukha niya. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa kanyang karisma, at siya ay kasing ganda. Ang papalapit na babae ay si Thea. Kagabi, umuwi siya at inisip si James hanggang madaling araw. Napagpasyahan niyang mahal pa rin siya at hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Paakay na sana si James sa sasakyan nang makita siyang papalapit. Kumunot ang noo niya habang nagtatanong, anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumapit si Thea kay James at hinawakan ang kamay nito. Nang may matingkad na ngiti, nagtanong siya, bakit hindi ako naririto? Palabas ka na ba? Dito, tutulungan kita. Matinong binitawan ni Quincy si James. Napahawak si James sa pinto ng kotse,
tumingin kay Thea na may problemang ekspresyon, at nagmakaawa. Thea, pwede bang tigilan mo na ako sa gulo? Aalis ako para gumawa ng importanteng negosyo. Mahalagang negosyo. Pinandilatan ni Thea si Quincy at sinabing, bakit siya makakapunta, pero hindi ako makakapunta. Dahil sa sinabi ni Thea, natahimik si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 752. Nakangiting sabi ni Quincy, dahil gustong sumunod ni Thea, hayaan mo siyang sumama sa atin. Ngumuso si Thea. Hindi pinansin si Quincy, sinubukan niyang tulungan si James na makapasok sa kotse. Kaya ko ang sarili ko. Tinabig ni James ang kamay niya at sumakay sa sasakyan nang walang tulong ng sinuman. Mabilis na sumakay si Thea sa sasakyan at umupo sa tabi niya. Dahil ayaw magpatalo, naglakad si Quincy sa kabilang side ng sasakyan. Binuksan niya ang pinto at umupo sa kabilang side ni James. Pagkasakay ng lahat sa kani-kanilang sasakyan, dahan daw ang umalis ang team sa kanilang destinasyon. Ilang sandali pa nang makasakay sa kotse, sumando si James at pumikit para magpahinga. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang kanyang kamay at nakangiting nagtanong, "Honey, saan tayo pupunta?" Pinuna siya ni Quincy, "Pwede ba tumahimik ka? Kailangang magpahinga ni James ngayon." Sagot ni Thea, "Kausap ko ang asawa ko ngayon. Ano ang kinalaman nito sa iyo?" "Dalawa. Ikaw." Galit na galit si Quincy. Iminulat ni James ang kanyang mga mata, tumingin kay Thea, at hindi nasisiyahang sinabi, "Maaari mo bang pigilan? Nakakainis ka ngayon. Kung magsasalita ka pa, kailangan mong bumaba ka agad sa kotse." Nang marinig iyon ay napatigil si Thea sa pagsasalita. Hinawakan niya ang kamay ni James at isinandal ang ulo sa balikat nito. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kaginhawa ang balikat ni James. Inaasahan niya na ang mga bagay ay mananatiling ganito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mabilis na humandar ang sasakyan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paligid ng Mount Dragon Treasure, na matatagpuan sa junction ng Kensington at North Kensington. Sa paligid ng Mount Dragon Treasure, ang mga off-road na sasakyan ay pumarada sa gilid ng kalsada, at mabilis na bumaba ang mga tao. Bumaba si James sa kotse, tumayo sa gilid ng kalsada, at tumingin sa ilog na may daang metro ang lapad sa di kalayuan. Itinuro niya ito at sinabing, "Magtayo ka ng tolde sa tabi ng ilog." Utos ni Daniel, "Ano ang ginagawa ng lahat? Gumalaw ka na. Simulan mong itayo ang kampo natin." Lahat ng mga sundalo ay mula sa mga espesyal na puwersa at mabilis na kumilos. Inilabas nila ang kanilang mga bag sa mga sasakyan at nagmamadaling naglakad patungo sa tabing ilog upang itayo ang kanilang kampo. Umupo si James sa isang bato malapit sa tabing ilog. Lumapit si Daniel sa kanya at inabutan siya ng sigarilyo. "Tumigil ako sa paninigarilyo." Kinawean ni James ang kamay at tinanggihan ito. Sinindihan ni Daniel ang kanyang sigarilyo at tumingin sa 100 metrong lapad na ilog sa harapan nila. Tanong niya, "James, ano ang hinahanap mo?" Paliwanag ni James, "Isang kuweba sa ilalim ng lupa." "Daniel, magpadala ng isang tao upang magtanong sa mga kalapit na residente kung mayroong anumang mga kuweba sa paligid ng lugar na ito." "Sige." Tumanggo si Daniel. Pagkatapos, iminuwestro niya ang ilang-ilang sundalo. "Kayong mga lalaki, halika rito." Mabilis na tumakbo ang mga sundalo. Iniutos ni Daniel, "Scout the area for any residents. Tanungin sila kung may malapit na kuweba sa ilalim ng lupa." "Sige." Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga sundalo. Samantala, sa kabisera, sa mansyon ng emperador, naka-cross legs ang emperor sa isang sofa. Isang medyo may edad na lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Ano ang ginagawa ni James pagkatapos bumalik sa Kensington? Walang pakialam na tanong ng emperador. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa kanyang harapan, walang anuman. Gayunpaman, humiram siya ng 12 ng mga sundalo mula sa Blythe King. Pumunta sila sa suburb kaninang umaga, tila may hinahanap. Nanghiram siya ng mga sundalo sa Blythe King. Sumimangot ang emperor at nagutos, alamin kung ano ang hinahanap niya. "Naiintindihan. Magpapadala ako ng isang tao na mag-espiya sa kanya." "Sige." Na-dismiss ka, winagaway ng emperor ang kanyang kamay at sinabi. Tumalikod ang nasasakupan at umalis. Marahang minasahe ng emperador ang kanyang mga templo.
James, pinapagalitan mo ako. Bale napilayan kita. Hindi ako makatulog o makakain ng payapa kasama ka ng buhay. Hindi mo ako masisisi dito. Habang nabubuhay pa si James, magiging banta siya sa emperador. Maliban kung siya ay papatayin, ang emperador ay hindi magiging mapayapa. Inilabas ng emperor ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Kumuha ka ng ilang tao para patayin si James. Siguraduhin huwag mag-iwan ng anumang bakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 753. Mount Dragon Treasure Mountain, Fortune River. Nakaupo si James sa isang bato habang hawak ang kanyang telepono. Pinag-aaralan ang nangyari sa 3 buwan bago nasunog ang villa ng mga Caden 10 taon na ang nakararaan. Nakita ni Quincy sa tabi niya at nagtanong, "Anong tinitingin-tingin mo, James?" Napukaw din ang curiosity ni Thea. Last night, she concluded na ayaw niyang mawala si James kay Quincy. Kaya naman, hinanap niya sila at nagkataon na sumama sa kanilang paglalakbay. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung ano ang plano ni James. Ibinaba ni James ang kanyang telepono at tumingin sa bundok sa kabilang ilog. Ipinaliwanag, "Tinitingnan ko ang mga ulat ng panahon noon. Sinusubukan kong tukuyin ang lalim ng ilog sa pamamagitan ng pagsusuri kung mayroong anumang malakas na ulan sa taong iyon." Kumunat ang noo ni Quincy at nagtanong, "Bakit kailangan mong malaman ang lebel ng tubig?" Ipinaliwanag ni James, "Noon, tumalon ako sa ilog at humawak sa isang troso, na lumulutang sa agos. Ganyan ako nakaligtas. Hindi ako lumubog sa ilalim ng ilog, kaya tiyak na naanod ako sa kuweba sa ilalim ng lupa sa tabi ng agos ng ilog. Ang pagtukoy sa mga antas ng tubig ay magpapahintulot sa akin na magkaroon ng isang magaspang na sukatan ng lokasyon ng yungib." Hindi napigilan ni Thea na magtanong, "Honey, naghahanap ka ba ng underground cavern? Bakit mo ito hinahanap? Maaari mong tanungin ako kung iyon ang sinusubukan mong malaman. Madalas akong naglalaro sa kahabaan ng Fortune River." Lumingon si James kay Thea at nagdududa na nagtanong, "Familiar ka sa mga ganyang bagay?" Napaisip si Thea. She racked her mind and said, "Naaalala ko na nagkaroon ng matinding tagtuyot noong taong iyon. Ilang buwan nang hindi umuulan, at medyo mababaw ang lebel ng tubig. Nanghuhuli ako ng mga alimango sa tabi ng ilog kasama ang ilang kaklase." Tanong ni James, "Sigurado ka?" "Oo," tumanggo si Thea. Ang mga alaala mula sa 10 taon na ang nakakaraan ay nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon, kaya't imposibleng makalimutan niya. Napatingin si James sa bumubulusok na ilog sa harapan niya at napaisip ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa isang conclusion. Kung nagkaroon ng matinding tagtuyot 10 taon na ang nakararaan, ang antas ng tubig noon ay magiging napakababaw, halos 10 hanggang 20 metro ang lalim. Naupo siya sa bato na wala sa loob. Ang virus na dala ng gu sa kanyang katawan ay nakaapekto na sa kanyang utak at nervous system. Mahirap para sa kanya na mag-isip ng mahabang panahon. Kung hindi, siya ay magdurusa sa hindi mabata na pananakit ng ulo. Hindi nagtagal, bumalik ang mga sundalong naghanap ng mga residente. "Nakakuha kami ng impormasyon tungkol sa ilang underground cavern sa ilalim ng bundok na iyon sa tapat namin. Ang mga ito ay umaabot sa lahat ng direksyon at magkakaugnay. Ang ilang mga taga-nayon ay nagbanggit din ng isa pang yungib sa tapat ng ilog, ngunit ito ay binahan na ng tubig." "Oo, narinig ko rin ang tungkol sa isang iyon. Sa paligid ng lugar na iyon." Isa-isang iniulat ng mga sundalo ang impormasyong nakalap nila. "Sige." Tumanggo si James pagkatapos makinig sa kanila. Itinuro niya ang bundok sa tapat nila at itinuro, pumunta sa bangin na iyon at sumisid ng 10 hanggang 20 metro sa ilalim ng tubig. Pagkatapos mahanap ang kuweba sa ilalim ng lupa, pumasok ka sa loob at tingnan kung may rebulto. Naalala ni James na ang kuweba kung saan niya natagpuan ang medikal na libro ay pinalawak sa iba't ibang direksyon. Siya ay gumala ng napakatagal at nakakita ng isang rebulto. Malapit sa rebulto, nakita niya ang medikal na libro. Ang isa sa mga sundalo ay nagtanong, "Anong uri ng rebulto?" Binalikan ni James ang nakaraan. Pagpasok niya sa kuweba, madilim na ang paligid, at hindi niya makita ang paligid. Ang estatwa ay tila isang tao o isang uri ng halimaw. Marahil ay hindi ito isang estatwa kundi isang malaking bato lamang. Hindi ako sigurado kung estatwa.
Maaaring ito ay isang tao, isang halimaw, o isang malaking bato lamang. Sa madaling salita, ito ay halos 10 metro ang taas, at ang paligid nito ay ganap na patag. Malalaman mo na ito ang tamang lugar kapag nahanap mo na ito. Utos ni Daniel, bakit nandito pa kayong lahat? Lumipat ka. Oo, sir. Tumango ang mga kawal. Mabilis nilang isinuot ang kanilang mga wetsuit at tumalon sa ilog. Mabilis ang agos, at malalaki ang alon, na nagpapahirap sa paglangoy sa ilog. Gayunpaman, sila ay mga sundalong sinanay sa mga espesyal na puwersa, at hindi ito malaking bagay sa kanila. Karamihan sa mga sundalo mula sa pangkat ay tumalon sa ilog, samantalang ang ilan ay nakatayo sa malapit na nagbabantay. Malamig ang simoy ng hangin malapit sa ilog, at umihip ang lamig kay James, dahilan para manginig ang buong katawan niya. Anong mali? Nilalamig ka ba? Nag-aalalang tanong ni Quincy na nasa tabi niya. Tumango si James, oo, medyo. Iminungkahi ni Quincy, ang hangin sa taglagas ay malamig. Pero nasa loob ng tent para magpahinga. Hihilingin ko sa kanila na mamulot ng tuyong kahoy at magsunog. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya para suportahan ang James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 754. Agad namang naputol si Thea at inabot si James para alalayan. Pinandilatan niya si Quincy at malamig na sinabi, "Ako na ang bahala dito. Hindi ka dapat maging masyadong intimate sa asawa ko in the future." Binitawan ni Quincy si James na may hiya. Bagamat technically, tinanggap siya ni James bilang kanyang kasintahan, dati pa rin niyang asawa si Thea, at medyo nagilty siya sa kanya. Sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay ninanakaw niya ang lalaki ni Thea. Nanlamig si James at sumasakit ang ulo. Nanghihina, wala siyang lakas para makipagtalo kay Thea. Isang apologetic look lang ang naibigay niya kay Quincy na naintindihan ni Quincy at bahagyang tumango. Tinulungan ni Thea si James na bumalik sa malapit na tent para magpahinga. Napuno na ang tent ng mga unan at kumot. Ginawa ni James ang sarili nang makapasok sa tent at sinubukang magpahinga. Gayunpaman, hindi siya iniwan ni Thea. Sa halip, umupo ito sa tabi niya at tumingin sa kanya na may luhang mga mata. "James, galit ka pa rin ba sa akin?" Walang ganang sumagot si James at nanatiling nakapikit. Nahihilo siya, at gamaan ang buong katawan niya na parang lulutang. "Sagutin mo ako, James. Galit ka pa rin ba sa akin?" Umalangaw-ngaw ang boses ni Thea sa kanyang tenga. Bahagyang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Thea, ngunit may double vision siya at nakita niya ang maraming figure na magkakapatong sa isa't isa. Kumurap siya ng ilang beses bago tuluyang nakita ng malinaw ang mukha ni Thea. "Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Pwede ka bang umalis at hayaan mo akong magpahinga ng mapayapa?" Mahinang sambit ni James. "Hindi. Kailangan mo akong sagutin ngayon." Walang tigil si Thea at hinayla ang manggas ni James, pilit siyang hinihila pataas. Niyugyug niya ito at sumigaw na parang baliw. "Alam kong nagkamali ako. Bakit hindi mo ako mapapatawad? Alam kong mahal mo rin ako. Alam kong napakarami mong nagawa para sa akin. Magsimula tayo ulit, please. Aalagaan kita habang buhay." Bahagyang nahihilo si James, at pagkatapos niyang alugan ni Thea ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Bigla siyang umubo ng dugo. May ilang patak na tumalsik sa kamay ni Thea. Sa loob ng kanyang dugo, makikita ang isang maliit na uod na kumikiliti sa paligid. Ito ay isang maliit na puting uod na mukhang hindi kapani-pani walang kasuklam-suklam. Nang makita ito, napasigaw si Thea sa takot. Mabilis siyang tumayo at sinubukang tanggalin iyon sa kamay niya. Narinig ni Quincy ang sigaw niya at mabilis na pumasok sa tent. Nang makitang puno ng dugo ang labi ni James at ang kamay ni Thea, agad itong kumuha ng tisyo para panasan ang labi nito. Nag-aalalang tanong niya, "Ayos ka lang ba?" Pumikit si James at mahinang umiling. Ayaw niyang magsalita at gusto na lang niyang matulog. Nang makitang ayaw magsalita ni James, pinandilatan ni Quincy si Thea at galit na sinabi, "Lumabas ka sa akin." Namutla ang mukha ni Thea sa takot. Napatingin siya kay James na nakahiga sa kama at napansin niya ang pagod na hitsura nito. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib na para bang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang puso. Lumabas siya ng tent, na halatang na-trauma sa insidente. Sa labas ng tent, malamig na sinabi ni Quincy,
Anong ginagawa mo? Binalaan na kita tungkol sa kalagayan ni James. Napakahina na niya at kailangan niyang magpahinga. Bakit mo pa siya ginugulo? May ideya ka ba kung gaano kalala ang kalagayan niya ngayon? Ako. Hindi ko alam. Kinilabutan si Thea. Hindi niya akalain na ganito kabrutal ang kamandag sa katawan ni James. Ang kanyang kalagayan ay mas malala pa sa inaakala niya. Walang magawang sabi ni Quincy, sinasabi ko na sa iyo kung gaano kahirap ang kalagayan niya. Sinabi pa niyang ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay. Sa tingin mo, bakit niya itinaya ang kanyang buhay para pumunta rito? Nalilitong tumingin si Thea kay Quincy at nagtanong, bakit? Ginagawa niya ito para mabuhay at para din sa iyo. Alam niyang nalasan ka rin Nigo, kaya pumunta siya rito para maghanap ng paraan para ma-detoxify ang lason. Kaya, mangyaring bigyan siya ng kaunting kapayapaan ng isip at itigil ang pag-istorbo sa kanya. Ma-frustrate mo lang siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 755. Natigilan si Thea. Dumating si James sa yungib para humanap ng paraan para ma-detoxify ang lason. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa akin. Bigla niyang naramdaman na hindi niya maintindihan si James. Napakaraming ginagawa ni James para sa kanya at nag-aalala pa siya sa kamandag sa kanyang katawan. Samantala, pinagkakaguluhan lang siya nito. Ako. Ibinuka niya ang kanyang mga labi ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi siya pinansin ni Quincy at naglakad pabalik sa tent. Nakapikit ang mga mata ni James, at nakatulog na siya. Kahit tulog ay parang namumutla at nanghihina ang kanyang mukha. Walang magawa si Quincy at napabuntong hininga nang makita ang kalagayan niya. Matagal na natulog si James at nagising siya sa sakit. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng sakit ng ulo. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan. Pakiramdam niya ay hindi mabilang na mga makamandag na uod ang kumagat sa kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo, bumulusok sa kanyang mga buto, at sinusubukang punatin ang kanyang katawan. Siya ay isang sundalo na dumaan sa daan-daang labanan at dumanas ng lahat ng uri ng pinsala, ngunit ang sakit ay hindi niya matiis. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at nagpagulong-gulong, humahagulgol sa sakit. Arg! Naagaw-agad ng sigaw ni James ang atensyon ng mga tao sa labas. Mabilis na sumugod sina Quincy at Thea sa tent. Nang makita si James na masakit na gamulong sa lupa sa isang fetal position, pareho silang namutla. Mabilis na yumuko si Quincy, hinawakan ang kamay ni James, at tinawag siya, James, okay ka lang ba? Natigilan si Thea at hindi alam ang gagawin. Sinundan sila ni Daniel sa tent at nalungkot siya nang makitang nasasaktan si James. Isa siyang dakilang bayani na nagsilbi sa bansa at sa mga mamamayan nito. Sa huli, hindi naging mabait ang tadhana sa kanya. Ang kanyang pagbagsak ay isang trahedya para sa kanilang bansa. Hindi nagtagal, hamupa ang sakit. Makalipas ang ilang minuto, nawala lahat ng sakit. Sa tulong ni Quincy, mahina siyang bumangon sa lupa at umupo. Pinunasan ni Quincy ang pawis sa mukha gamit ang manggas nito. Okay lang ako. Ngumiti si James kay Quincy. Buong lakas siyang bumangon ngunit nalulula siya sa pagkahilo. Mabilis na tumayo si Quincy, ay nalalayan siya, at sinabing, mahina ang iyong katawan. Dapat kang humiga at magpahinga. Mahinang sambit ni James, hindi komportable ang paghiga ng matagal. Gusto kong lumabas para mamasyal. Walang ganang tinulungan siya ni Quincy palabas ng tent. Nagpaputok na ang mga sundalo. Sa tabi nito ay may ilang bench na mauupuan. Umupo si James sa bench malapit sa apoy. Gayunpaman, hindi ito komportable para sa kanya dahil walang masasandalan. Nilinggan niya si Quincy at humiling, tulungan mo akong kunin ang wheelchair sa kotse. Sige, tumanggo si Quincy. Agad siyang pinigilan ni Daniel. Dapat kang manatili. Pagkatapos sabihin iyon, ikanaway niya ang kanyang kamay sa isang sundalong nagpapatrolya sa malapit at sumigaw, kunin mo ang wheelchair sa kotse. Nang matanggap ang utos, mabilis na tinungol ng sundalo ang wheelchair. Hindi nagtagal, dinala sa kanila ang wheelchair. Umupo si James sa wheelchair at sumandal. Noon lang siya naging komportable. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ito. Nakatulog siya hanggang tanghali. Nilinggan niya si Daniel at tinanong, nakabalik na ba ang mga kawal na sumabak sa tubig? Umiling si Daniel. Hindi pa. Siguradong nahanap na nila ang kuweba pero hindi pa nila nakikita ang rebel tong binanggit mo.
Marahang tumango si James. Hindi rin siya nagkaroon ng mataas na pag-asa. Nagkataon lang na napadpad siya sa kuweba. Kung mayroon man ito ng kailangan niya ay hindi rin alam. Gayunpaman, hanggat may pagkakataon, kailangan niyang subukan man lang. May plano na siya. Kung hindi niya mahanap ang kailangan niya rito, kailangan niyang bumalik sa Cadence at hilingin sa kanila ang moonlit flowers sa cliffside's edge at humanap ng paraan para mabuksan ang mga sikreto sa loob ng painting. Dapat na nakatago sa loob nito ang isang internal martial arts cultivation method. Nakaramdam siya ng lamig, iniabot niya ang kanyang mga kamay sa apoy. Tanong ni Quincy, nagugutom ka ba, James? Pupunta ako at kukuha ka ng makakain. Oo, tumango si James. Medyo nagugutom na talaga siya. Agad na tumayo si Quincy at pumunta sa kotse para kumuha ng makakain. Naghanda siya ng maraming pagkain bago sila umalis. Pagkatapos kumain ni James, bumalik ang mga kawal na lumabas. Nagtanong si Daniel, ano ang sitwasyon? Sumagot ang isang sundalo, General, mayroon talagang isang kuweba sa ilalim ng lupa doon. Ito ay hindi kapani-pani walang malalim at umaabot sa maraming direksyon. Gayunpaman, hindi namin mahanap ang rebeltong binanggit ni James. Ang ilan sa iba pang mga lalaki ay tumitingin pa rin sa kuweba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 756. Bakas sa mukha ni James ang pagkadismaya. Hinawakan ni Quincy ang kamay niya at inaliw siya. Huwag kang mag-alala. Hahanapin natin. Sana nga. Bahagyang tumango si James. Alam niyang maliit ang pagkakataong mahanap ito. Nahanap man nila, baka wala sa loob ang hinahanap niya. Siya ay patuloy na matiyagang naghihintay para sa mga update. Maya-maya, gabi na. Ang mga sundalo na nanatili sa likod upang maghanap sa yungib ay bumalik. Matagal na silang nag-scout ngunit wala silang makitang estatwa o malaking bato na higit sa 10 metro ang taas. Nagpatuloy ang apoy sa kampo sa tabing ilog. Tinanong ni Daniel, ano ang dapat nating gawin ngayon, James? Napaisip si James. Kahit 12 ng mga sinanay na sundalo ay hindi mahanap ang rebulto pagkatapos ng isang buong araw na paghahanap. Malabong mahanap nila ito sa puntong ito. Dalawa lang ang posibilidad. Ang rebulto o bato ay gumuho pagkatapos ng 10 taon, o sila ay naghahanap sa maling lugar. Kinuha ni James ang mapa at muling sinuri ito. Pinagmasdan niya ang mapa, tumingin sa ilog sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tumingin sa bundok. Napakalaki ng bundok, at ang ilog ay umaagos pababa sa bangin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, magpahinga tayo para sa araw na ito. Bukas, hayaan ang lahat na magpatuloy sa paghahanap sa ibaba ng agos upang makita kung may iba pang pasukan sa yungib. Hindi pa sumusuko si James. Ito ang tanging pagkakataon niya para mabuhay. Bukod dito, nasa linya rin ang buhay ni Thea. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng paghihintay sa kamatayan. Ang kanyang kondisyon ay lumalala araw-araw hanggang sa ang kanyang buong katawan ay paralisado, at siya ay nakahiga sa kama. Magiging isang trahedya para sa isang war god na magwakas sa isang miserableng paraan. Hindi siya pwedeng bumaba ng ganito. Kahit na siya ay mamatay, ito ay dapat na nasa larangan ng digmaan. Iniutos ni Daniel sa mga sundalo, salaitan kayong magbantay ngayong gabi. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap bukas. Oo, sir. Sabay-sabay na sagot ng mga sundalo. Sa paglubog ng araw, unti-unting nagdilim ang kanilang paligid, at ang mga bituin ay nagliliwanag sa kalangitan. Ilang mga campfire pa ang sinimulan sa tabing ilog. Nagtipon ang mga sundalo sa paligid ng apoy at masayang nag-uusap. Samantala, nakaupo si James sa kanyang wheelchair sa tabi ng isang campfire. Hinawakan niya ang isang mapa at maingat na sinuri ito. James, matagal mo na itong tinitignan. Magpahinga ka na, nag-aalalang sabi ni Quincy. Lumapit si Thea sa kanila na may dalang mainit na tubig. Binuksan niya ang bote at dinala sa labi ni James, mahinang sinabi, Honey, uminom ka ng maligamgam na tubig. Ito ay magpapainit sa iyo. Nauhaw si James, kaya ibinaba niya ang mapa at humigop. Kasabay nito, sa kabisera. Sa mansyon ng emperador. Nakaupo sa sofa ang emperador. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki. Commander, may ilang balita mula sa Kensington. Ayon sa mga ulat,
Dinala ni James ang 12 ng mga sundalo sa Mount Dragon Treasure para maghanap ng isang kuweba sa ilalim ng lupa. Isang kuweba sa ilalim ng lupa. Natigilan ang emperador at nagtanong, bakit niya ito hinahanap? Paliwanag ng lalaki, narinig ng isang sundalong kasama niya ang pag-uusap ni James sa kanyang mga kasama. Tila, tumalon si James sa isang ilog 10 taon na ang nakalilipas at naanod sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Doon niya nakuha ang kanyang medical skills. Parang may hinahanap siya sa loob ng kuweba. Kung ano, hindi pa namin nalaman. Si James ay humiram ng 12 ng tao mula sa Blythe King. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi pumirma ng isang non-disclosure agreement. Narinig ng ilan sa kanila ang usapan nina James, Quincy, at Thea. Sa makatuwid, hindi naging mahirap para sa mga tauhan ng emperador na alamin ang kinaroroonan ni James. Matapos marinig ang ulat, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, na-dismiss ka na. Naiintindihan. Napaatras ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napaisip si Emperor. Ano ang hinahanap niya? Saglit na nag-isip, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Manahimik ka muna. Patuloy na sundan siya at bigyang pansin ang bawat kilos niya. Alamin kung ano ang kanyang hinahanap at kunin ito. Naiintindihan. Isang paus na boses ang tumunog mula sa kabilang side ng telepono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 757. Noong una, gustong patayin ng emperador si James. Bagamat baldado si James, sapat na ang katotohanang siya ay buhay upang mapanatili ang emperador sa kanyang talino. Noong nakaraan, hindi siya maalis ng Emperor dahil taglay niya pa rin ang Blade of Justice. Kahit nagbitiw na siya sa kanyang posisyon, iimbestigahan pa rin ang pagkamatay niya. Gayunpaman, ngayon si James ay isang sibilyan at naibigay na ang Blade of Justice, walang pakialam kung siya ay patay o buhay. Hanggat tinatakpan ito ng mabuti ng emperador, ligtas siya. Nang malaman niyang may hinahanap si James, muli siyang nagbago ng isip. Siguradong naghahanap ng kakaiba si James. Sinadya niyang sunggaban ito bago siya patayin ng isang beses at para sa lahat. Binabanan niya ang tawag pero nag-aalala pa rin. Maya-maya, tumawag ulit siya. Ang taong naabot mo ba ay maaasahan? Ang paus na boses ay narinig mula sa telepono. Huwag kang mag-alala, siya ay ganap na maaasahan. Isa siyang mersenaryo sa ibang bansa at nagtatrabaho sa akin. Sabay tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Kung bibigyan mo siya ng sapat na pera, papatayin niya kahit ang hari ng Sol kung kaya niya. Nag-isip sandali ang Emperor at sinabing, si James ay hindi basta-basta. Kahit nalumpo na siya, nag-aalala pa rin ako sa pagiging banta niya. Maging si Floyd ay hindi nakipagsapalaran laban sa kanya. Dapat kang pumunta sa Kensington ng personal, bantayan siya, at kunin ang anumang mahanap niya sa yungib. Nag-alinlangan ang nasa kabilang dulo ng telepono. Boss, maraming tao ang kasama niya ngayon, kasama sina Thea, Quincy, Daniel, at ang mga sundalo ng Blythe Army. Patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Naiintindihan. Ibinaba ng emperador ang telepono at inihagis ito sa mesa. Samandal siya sa sofa at nag-iisip na hinawakan ang mukha niya. James, nakakainis ka talaga. Kahit baldado, hindi mo ako nililigtas sa gulo, bulong niya. Sa Mount Dragon Treasure, Kensington. Sa tabing ilog ng Fortune River. Hindi nagtagal pagkatapos kumain si James ng hapunan, nagsimulang kumulo muli ang kanyang tiyan. Kumain muli siya at nagsimulang makaramdam ng antok, kaya umalis siya upang magpahinga sa tolda. Nanatili sina Quincy at Thea sa harap ng campfire. Kaluskos. Ang apoy ay nagliliyab, naglalabas ng mga kislap. Sabi ni Quincy, gabi na. Dapat kang matulog. Tumingin si Thea sa kanya at nagtanong, ano ang tungkol sa iyo? Umiling si Quincy at sumagot, hindi pa ako inaantok. Isa pa, hindi masyadong nakatulog si James at madaling magising. Kailangang may makain siya sa tuwing madyay gising siya. Ngayon, tila mabilis na lumalala ang kanyang kalagayan. Natatakot ako na baka may mangyari, kaya mananatili akong nagbabantay pansamantala. Napahiya si Thea sa sinabi ni Quincy. Siya ay asawa ni James ngunit hindi kailanman magkapareho ang mga bagay na ito. Bigla niyang naramdaman na nabigo siya bilang asawa niya. Hindi nakakagulat na nagpa siya si James na iwan siya.
Siguradong sinira niya talaga ang puso niya. Sige. Iiwan ko sa iyo ang unang bahagi ng gabi. Magpapahinga na ako. Gisingin mo ako kapag inaantok ka na. Inaantok na si Thea. Humikab siya habang naglalakad papunta sa tent. Nanatiling nakabantay si Quincy at pinagtuunan ng pansin si James. Bago maghating gabi, nagising si James sa gutom. Lumingon siya ng mahina at umayos ng upo. Agad na pumasok si Quincy sa loob nang makita siyang bumangon. Gising ka na. Kinuha ni James ang phone para tingnan ang oras. Laking gulat niya nang malaman niyang hating gabi na. Tinanong niya, hindi ka pa natutulog? Nakangiting sagot ni Quincy, hindi ako inaantok. Nagugutom ka ba? Bahagyang tumango si James. Maghintay ng kaunti, magpapainit ako ng pagkain. Lumabas ng tent si Quincy. Naghanda silang mabuti para sa paglalakbay na ito at nagdala sila ng isang maliit na generator at isang induction cooker. Inilabas ang mga gamit, sinimulan ni Quincy na magpainit ng pagkain. Gusto niyang pakainin si James ngunit tinanggihan siya. Kinuha ni James ang pagkain at siya na mismo ang kumain. Pagkatapos niyang kumain, humikab siya at sinabing, gabi na. Dapat magpahinga ka na rin. Sige, tumango si Quincy at lumabas ng tent. Humiga si James ngunit hindi makatulog. Puno ng isip niya si Quincy. May utang na loob siya sa babaeng ito ngunit wala siyang may pangako sa kanya. Huff, napabuntong hininga si James at inalis ang mga iniisip sa kanyang isipan. Pumikit siya at nakatulog kaagad pagkatapos. Ilang beses na nagising si James sa buong gabi. Nagising siya sa sakit, gutom, o malamig na hangin. Ngayon, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang lamig, na para siyang nasa isang iglo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 758. Samantala, nagpuyat si Quincy buong gabi, binabantayan ang kanyang tolda. Si Thea naman ay mahimbing na nakatulog. Kinabukasan na nang magising siya. Gamulong siya, umupo, at kinuha ang kanyang telepono. Nang makitang alas 8 na ng umaga, tinampal niya ang kanyang noo at pinagsisisihan ang sarili. Thea, wala kang kwenta. Mabilis siyang bumangon sa kama, inayos ang magulo niyang buhok, at lumabas ng tent. Sa labas, nagninangas pa rin ang mga apoy sa kampo. Nakaupo si James sa kanyang wheelchair habang si Quincy ay minamasahe ang kanyang ulo mula sa likod. Lumapit si Thea at tinawag, Quincy. Lumingon si Quincy at sinenyasan siyang tumahimik. Lumapit si Thea at nakitang nakatulog si James sa wheelchair. Nang makita ang pagod na mukha ni Quincy, tinanong niya sa pananahimik na tono, hindi ka ba natutulog? Huff, marahan na bamantong hininga si Quincy at sinabing, muling lumala ang kalagayan ni James kagabi. Patuloy siyang nagising kahit malamig o masakit. Parang yelo ang katawan niya ngayon. Inabot ni Thea at hinawakan ang mukha ni James. Ang lamig ng mukha niya. Tumingin siya kay Quincy at sinabing, nagsumikap ka. Babantayan ko siya ngayon. Sige na at magpahinga ka na. Inaantok si Quincy at tumango. Okay, gisingin mo ako kung may mangyari. Sige, magpahinga ka na. Nag-wave ng kamay si Thea. Tumalikod si Quincy at pumasok sa tent para magpahinga. Nagising si James at humikab. Nilinggan niya si Daniel at tinanong, General Highsmith, ano ang mga pinakabagong update? Nakabalik na ba ang mga sundalo? Agad na sumagot si Daniel, oo. Ang ilan sa kanila ay bumalik ngayon. Nakakita sila ng ilang mga kuweba sa ilalim ng lupa at isa-isang hinahanap ang mga ito. Sige, casual na sagot ni James. Honey, uminom ka ng mainit na tubig. Bumalik si Thea na may dalang bote ng maligamgam na tubig. Binuksan niya ang cup at itinulak iyon sa labi niya. Ako na ang bahala. Kinuha ni James ang bote ng tubig at humigop. Ang maligamgam na tubig ay dumaloy sa kanyang tiyan at higit na gamaan ang kanyang pakiramdam. Ibinalik niya ang bote kay Thea. Pagkatapos, tinitigan niya ang ilog nang wala sa isip. Inaasahan niya na ang mga sundalong lumabas sa paghahanap sa yungib ay babalik na may dalang magandang balita. Lumipas ang oras bawat minuto. Lumipas ang ilang oras sa isang kisap mata, at hindi nagtagal ay tanghali na. Kumakain si James nang biglang may lumabas na figure mula sa tubig. Lumitaw ang lalaki, tinanggal ang kanyang rebreather, at sumigaw, nahanap namin. Nahanap namin ang kuweba. Nang marinig ito,
Ibinaba ni James ang kanyang mangkok at mga kagamitan at tuwang-tuwa siyang tumalon. Mabilis na lumangoy ang sundalo sa pampang. Lumapit siya at nagulat, "Sir, nakita namin ang rebulto na iyong binanggit. Isa itong estatwa ng ulo ng dragon na mahigit 10 metro ang taas." Sa wakas, sabi ni James na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, tinanong niya, "May nakita ka bang iba sa loob?" "Hindi. Kailangan kong pumunta at hanapin ang sarili ko. Ihanda mo ako ng wetsuit." "Hindi mo magagawa iyon." Hinatak ni Thea ang kamay ni James at hinikayat, "Honey, you can't go. Ikaw ay nasa isang kakilakilabot na estado at hindi makalakad. Matatanggi ka ng agos sa ilang minuto." "I must go," matigas na sabi ni James. Alam niya ang sitwasyon ng kuweba at magaan ang loob niya kung siya mismo ang hahanapin. Ngunit, paano ka pupunta sa ganitong estado? Nag-aalala si Thea. "Ayos lang ako." Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Agad silang pinutol ni Daniel, "Medyo malalim ang ilog. Gagamitin ko ang aking mga koneksyon para makakuha ng maliit na submarino." Tumango si James. "Mabuti sana iyon. Maghahanda na ako." Tumabi si Daniel, kinuha ang phone niya, at tumawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 759. Si Daniel ay isang one-star general na may malaking tungkulin. Ang pagkuha ng isang submarino ay isang piraso ng cake para sa kanya. Pagkatapos tumawag, lumakad siya papunta kay James at nagulat, "James, tumawag na ako sa telepono, at darating ang submarino sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kailangan mong maghintay ng ilang sandali." "Sige." Tumango si James at bumalik sa kanyang wheelchair. Makalipas ang isang oras, dumating ang submarino. Ito ay isang maliit na submarino na kasya lamang ng 5 tao. Pagdating nito, kagigising lang ni Quincy mula sa pagkakahiga. Sa tabing ilog. Sa tulong ni na Quincy at Thea, nagpalit si James ng wetsuit. Tumingin si Quincy kay James, na nakasuot na ng wetsuit, at nagtanong, "James, sigurado ka bang hindi mo ako kailangan sumama sa iyo? Mahina ka ngayon. Ano ang gagawin mo kung may mangyari sa kuweba?" Tiniyak siya ni James, "Walang mangyayari. Quincy, maghintay ka sa tabing ilog. Sasamahan ko siya," sabi ni Thea. Humarap si James kay Thea at sinabing, "Bawal ka rin pumunta. Dito ka na lang. Babalik ako kaagad pagkatapos kong tingnan." "Hindi." Matigas si Thea. Nag-aalala siya kay James at desidido siyang sundan ito. "James, hayaan mo siyang sumama sa'yo. Mas makakabuti kung may mag-aalaga sa iyo," pangungumbinsi ni Quincy. Siya rin ay nag-aalala sa kaligtasan ni James. Bagamat may ibang mga sundalo ang kasama niya, mas mabuting may sumama na mas matulungin. Sumuko si James sa pagsisikap na sagutin sila at sumakay sa submarino. Mabilis na nagsuot ng wetsuit si Thea at sumunod kay James. Hindi sila sinundan ni Daniel. Inutusan niya ang mga sundalo, alagaan si James. "Oo, sir. Sisiguraduhin naming matatapos ang aming misyon." Sabay-sabay na sagot ng mga kasamang sundalo. Ang submarino ay dahan-daang bumaba sa tubig at unti-unting nawala. Umupo si Quincy sa tabing ilog, matiyagang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa di kalayuan, sa isang bundok sa likod ng kalsada. 12 ng mga tao ang natipon sa tuktok. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng camouflage outfit na walang mga badge ng militar. Bilog ang mukha niya na medyo tanda ang balat. Nakangiting sabi ng isa pang lalaki na kapareho niya ang edad na nakatayo sa tabi niya, "Dom, kailangan mo bang pumunta ng personal para harapin ang isang lalaking lumpo? Mukhang maaayos ito sa loob ng ilang minuto." Ang bilog na mukha at medyo tanned na lalaki ay may hawak na isang pares ng binocular at siniyasat ang mga galaw sa tabing ilog. Hindi alam ang tunay niyang pangalan, ngunit dati siyang mersenaryo sa palayaw na Dominator. Walang pakialam na sagot ni Dominator. "Inutusan ako ng amo na personal na asikasuhin ang bagay na ito. Siguradong may nahanap sila, nakikita na sila ay nasa ilalim ng tubig. Maghanda upang kumilos. Patayin muna ang mga nasa tabing ilog at habulin ang nasa ilalim ng tubig. Patayin si James at kunin ang anumang hinahanap niya. Sige, tuturuan ko ang iba na maghanda para sa pagkilos." Matapos matanggap ng 12 ng mga tao ang order, tahimik silang lumipat sa kanilang target. Sa tabing ilog,
Nanatili si Daniel sa lupa kasama ang mahigit 100 lalaki na nagbabantay sa malapit. Ang lahat ng iba ay nagpunta sa kuweba sa ilalim ng lupa. Bang! Biglang may putok ng baril. Pagkaraan, isang sundalo ang bumagsak sa lupa. May kaaway na ambush. Lahat, nasa depensa. Sigaw ng isa sa mga sundalo. Ang iba pang mga sundalo ay mabilis na naglabas ng kanilang mga baril at naghahanap ng pagtatakip. Narinig ni Daniel ang babala, tumangala, at nakita ang 12-12 tao na may mga sandata na sumugod sa kanila. Siguradong may death wish sila. Malakas siyang nagmura at mabilis na inilabas ang kanyang baril. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod kay Quincy, na tulala pa ring nakatingin sa tubig at hinayla siya mula sa upuan, at idiniin siya sa lupa. Napaisip si Quincy habang nakatingin sa tubig at walang pakialam sa mga nangyayari. Matapos mahayla sa lupa, nagtanong siya ng galit, ano ang nangyayari, General Highsmith? Humiga si Daniel sa lupa at mabilis na nagpaliwanag, may mga kaaway tayong paparating. Ano? Namutla si Quincy nang marinig na inaatake sila. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril sa kanilang paligid. Nang makitang mayroon silang higit sa 100 ganap na armadong mga kaaway, alam ni Daniel na sila ay magiging dehado kung susubukan nilang lumaban. Higit pa rito, kailangan niyang protektahan si Quincy. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit nasa balikat na niya ang buhay ni Quincy. General Highsmith, kailangan mong umatras ngayon din. Sigaw ng isang sundalo sa di kalayuan. Tara na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 760. Mabilis na binasa ni Daniel ang sitwasyon. Alam niya na kung pipiliin nilang lumaban, tiyak na masasaktan si Quincy sa proseso, kahit na nagawa nilang pabagsakin ang kanilang mga kaaway. Mabilis niyang hinayla si Quincy at tumakbo. Bang! 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 Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa malayo. Napakalaki ng firepower ng kalaban. Bagamat nagdala si Daniel ng mga makaranasang sundalo mula sa mga espesyal na puwersa, hindi sila nilagyan ng mga mapanirang sandata at mga pistola lamang ang kanilang dala. Hindi sapat ang kanilang mga pistola para sugpuin ang firepower ng kalaban. Hindi nagtagal, nagtamo ng mga pinsala ang mga sundalo. Walang panahon si Daniel para alalahanin ang kanilang kaligtasan at mabilis na tumakbo palayo kasama si Quincy. Nang makita silang tumatakas mula sa pinangyarihan, mabilis na inutusan ni Dominator ang kanyang mga tauhan, habulin sila. Huwag hayaang makatakas kahit isa. Mabilis silang hinabol ng mga mersenaryo. Gayunpaman, ang mga mersenaryo ay mabilis na nasupil ng mga sundalong nagtatakip sa kanila. Itinutok ng mga mersenaryong ito ang lahat ng baril nila kay Daniel. Mahigit 10 metro na ang tinakbo ni Daniel ngunit wala pa sa fire range. Nanatili siya sa likod ni Quincy, nagsisilbing panangga niya, at nataman ang kanyang likod. Agad siyang bumagsak sa lupa. Bumagsak din si Quincy sa lupa. Tumakbo. Buong lakas na tinulak ni Daniel si Quincy at sumigaw, bilisan mo, tumakbo ka. Maghanap ng ligtas na lugar at tawagan ang Blythe King. Hilingin sa kanya na magpadala ng backup. Habang nagsasalita, dali-dali niyang binigay ang phone niya kay Quincy. Ang password ay 48. Ang numero ng Blythe King ay nakasave sa loob. Kunin mo at tumakbo. Si Quincy ay walang oras para mag-isip. Tumayo siya at mabilis na tumakbo palayo sa pinangyarihan. Umupo si Daniel, lumingon sa malayo, at nagpatuloy sa pagbaril para takpan si Quincy. Bagaman ang kanilang mga kalaban ay may mabigat na lakas ng putok, ang mga sundalong kasama ni Daniel ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga veterano na dumaan sa hindi mabilang na mga labanan. Kahit sa kanilang mga pistola, nagawa nilang mapabagsak ang 20 mersenaryo. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mahusay na mga kasanayan, hindi sila nakaligtas sa kamatayan. Binaril si Daniel ngunit hindi pa siya namatay. Matapos maubos ang bala, nanatili siyang nakababa sa lupa at hindi nagtagal ay napalibutan ng 12 ng mga baril. Samantala, sa tabing ilog, maingat na sinuri ng mga mersenaryo ang mga bangkay. Boss, 13 sa kanila ang patay, at nahuli namin ang isa ng buhay. Gayunpaman, nakatakas ang isang babae. Ang taong nahuli nating buhay ay si General Highsmith. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Dominator.
Nagpatuloy ang labanan sa mahabang panahon. Si Quincy ay nawala ng walang bakas. Magpadala ka ng ilang lalaki para hanapin at patayin siya. Magtabi ng ilan dito para linisin ang mga katawan. Tungkol naman sa general, buhayin siya para hindi makatakas ang babae at tumawag ng backup. Maaari nating gamitin ang general bilang isang hostage. Naiintindihan. Sinundan ng ilang mersenaryo si Quincy. Samantala, ang iba naman ay nagsuot ng wetsuit at tumalon sa ilog. Tumatakbo pa rin si Quincy. Ilang beses siyang nahulog pero hindi na siya lumingon pa. Matapos ang mahabang oras na pagtakbo ay napansin niyang walang humahabol sa kanya kaya tumigil siya. Lumingon siya at tumingin sa likuran niya para masiguradong walang tao. Nang makitang ligtas na siya, lumuhad siya sa lupa at humagulgol. Nakita niyang binaril si Daniel at alam niyang nasa masamang posisyon siya. Habang umiiyak ay nilabas niya ang phone ni Daniel at nanginginig ang mga kamay nilagay ang password. Hinanap niya ang personal number ng Blythe King at dinial ito. Sa rehiyong militar, nasa meeting ang Blythe King nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang ihinto niya ang pagpupulong. Kinuha niya ang phone niya at nakitang si Daniel iyon. Sinagot niya ang telepono at nagtanong, anong problema? May nangyari ba? Blythe King, General, binaril si General Highsmith. Kami ay hinatake, at ang mga sundalo ay lumaban. Ang general, hiniling sa akin na tumawag para sa suporta, buho. Nanginginig na boses ng isang babae ang narinig sa telepono. F***Sacker. Hinampas ng Blythe King ang mesa sa galit. Sa isang malungkot na ekspresyon, iniutos niya, hanapin ang mga telepono ni James at General Highsmith at magpadala kaagad ng mga tropa upang suportahan sila. Pagkatapos magbigay ng utos, inaliw ng Blythe King si Quincy, Miss, calm down. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon ngayon? Hindi ko alam. Binaril si General Highsmith, at sinabihan niya akong tumakas. Sige, itago at huwag ilantad ang iyong lokasyon. Darating ang hukbo malapit sa Mount Dragon Treasure sa loob ng kalahating oras. Okay, binaba ni Quincy ang telepono. Sa takot na ang mga kaaway ay nasa kanyang buntot, tumakbo siya ng buong lakas. Hindi siya nang ahas na dumaan sa pangunahing kalsada bagkus tumawid siya dito at tumakbo ng malalim sa masukal na kakahuyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 761. Samantala, nakarating na si James sa kuweba sa ilalim ng lupa. Nakarating na rin siya sa lupa, ngunit dahil sa wetsuit, hindi siya makalakad ng maayos, kaya hinubad niya ito. Nandito lang James. Isang sundalo ang tumuro sa unahan nila. Sige, tumanggaw si James at sinabing, lead the way. Honey, nandito na ako. Ang kuweba ay mamasa-masa, at maraming lumot. Watch your steps, ay nalalaya ni Thea si James at pinaalalahanan. Dahan daw ang umaban si James sa tulong ni Thea sa direksyon ng mga sundalo. Ang kuweba sa ilalim ng lupa ay umaabot sa maraming direksyon. Sa kabutihang palad, nagpadala siya ng mga tao upang maghanap sa lugar ng maaga. Kung hindi, aabutin siya ng ilang araw at gabi. Nandito na tayo. Itinuro ng mga sundalo ang isang lokasyon sa harap. Nagliwanag sila sa unahan nila. Nakita ni James ang bukas na espasyo sa kanyang harapan, at sa gitna ay isang batong-bato na may taas na 10 metro. Pinaliwanagan ng liwanag ang lugar, na inilantad ang estatwa ng ulo ng dragon sa kanyang harapan. Ang hangin sa kuweba sa ilalim ng lupa ay malamang na mahalumigmig sa buong taon, na naging dahilan upang bahagyang hindi matukoy ang estatwa. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na inspeksyon, maaari itong makilala bilang ulo ng dragon. Ito na, bulalas ni James. Nakilala niya ang lugar. Noon, siya ay naanod sa yungib na ito at nakakita ng isang medikal na aklat na may crucifix sa loob ng mga siwang ng estatwa ng ulo ng dragon. Gayunpaman, ito ay hindi kapani-paniwalang madilim. Wala siyang sapat na oras upang tumingin sa paligid at nagmamadaling umalis. Itinuro ni James, tingnan kung mayroon, lalo na sa paligid ng rebulto. Oo, sir. Inilabas ng mga sundalo ang kanilang mga flashlight, naglakad palapit sa rebulto, at hinanap ang mga nakapaligid na lugar. Ang ilan sa kanila ay umakyat pa sa rebulto para maghanap. Tahimik na tumabi si James. Habang lumilipas ang panahon, mas lumalakas ang pagkabigo sa kanyang puso.
Alam niya na ang paghahanap ng kailangan niya ay napakahirap. James, wala kaming mahanap. Isang boses ang umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa buong yungib. Nag-check kami sa lahat ng dako. Nang marinig ang kanilang mga ulat, baka sa mukha ni James ang pagkabigo. Lumapit siya sa estatwa, nagtaas ng flashlight, at pinasikat ito sa ulo ng dragon para pagmasdan ito. Bigla siyang lumuhad sa lupa at yumuko. Dito niya nakuha ang medical book na iyon. Nagbago ang kanyang kapalaran sa nakalipas na 10 taon. Bagamat bumalik siya na walang maibibigay dito, nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos yumuko, tumayo siya at mahinang sinabi, "Tara na. Dapat tayong bumalik ngayon." Dahil hindi niya mahanap ang gusto niya rito, maaari na lang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa moonlit flowers sa cliffside's edge. Kinailangan niyang humanap ng pagkakataong makabalik sa Cadence at kunin ang painting. Kahit na hindi niya ito maibalik, ayos lang na hiramin ito sandali para pagmasdan. Boom! Isang malakas na ingay ang bumungad sa kanya nang lumingon siya. Kaagad pagkatapos, nagsimulang yumanig ang lupa na parang may lindol. Anong nangyayari? Nagulat ang mga kawal at mabilis na napaatras. Lumingon si James at tinignan ang dragon head statue. Sa ilalim ng kanyang tingin, ang napakalaking estatwa ay nagsimulang gumuho sa hindi mabilang na mga piraso ng bato sa lupa. Kumunat ang noo ni James. Mabuti naman sandali lang ang nakalipas. Bakit biglang bumagsak? Napaisip si James. Ang biglaang pangyayari ay hindi kapani-paniwalang abnormal. Siya ay nagtataguyod ng agham at hindi mapamahiin, ngunit siya ay nagkaroon ng hindi mabilang na hindi maipaliwanag na pakikipagtagpo sa agham, kabilang ang crucifer, na hindi umaayon sa modernong agham. Anong nangyari? Bakit biglang bumagsak? Kakaiba talaga. Mukhang moldita ang lugar na ito. Kailangan na nating makaalis dito kaagad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 762. Nagsimulang mag-usap ang maraming sundalo sa pananahimik na tono. Saglit na nag-isip si James at nagutos, tingnan kung mayroong anumang bagay sa loob ng gumuhong tumpok ng mga bato. Oo, sir. Tumanggo ang mga kawal. Bagamat tila nakakatakot ang lugar, hindi sila nang ahas na sumalungat sa utos ni James. Si James ang kanilang idolo, ang Diyos ng digmaan, at ang kanilang inspirasyon bilang mga sundalo. Natanggalan man siya ng titulo, hindi nito binago ang pananaw nila sa kanya. Naglakad ang mga sundalo patungo sa mga bato at nagsimulang maghanap. Ang rebulto ay gumuho sa mga durog na bato, na naging madali para sa mga sundalo na ilipat ito. Mabilis na naalis ang mga durog na bato. Lumapit si James, may hawak na flashlight. Pinaningningan niya ito sa lupa. Maglinis ka pa, utos niya. Naiintindihan. Sinimulan ng mga sundalo na linisin ang maliliit na bato sa lupa. Itinaas ni James ang flashlight at inilawan ang lugar. Hindi nagtagal, may natuklasan siyang clue. Siya ay tumingkayad, tumapik sa lupa, at napagtantong wala itong laman. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang puwang sa loob ng lupa. Naglabas siya ng punyal mula sa puwang. Kasunod nito, isang slate ang nahati. Sa hitsura ng kagalakan, agad niyang inutusan ang mga sundalo, "Bilisan mo, buksan mo ito." Nagdududa ang mga sundalo. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano magiging guwang ang lupa? Sa kabila ng kainahinala, tumingkayad sila at bumukas ang lupa. Sa ilalim ay isang maliit na hukay na may diameter na kalahating metro, at inilagay sa loob ay isang maliit na dibdib. "Bilisan mo, dalhin mo sa akin ang dibdib," bulalas ni James, nanginginig ang boses. Ang isang paraan ng paglilinang ng internal martial arts ay kailangang nasa loob ng dibdib. Tama siya. Iniwan ng isang grandmaster ang kanyang mana sa yungib na ito. Dinampot ng isang sundalo ang dibdib at ibinigay kay James. Sinubukan ni James na buksan ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Kumunat ang noo niya at pinagmasdang mabuti ito. Sa kalaunan, nakita niya ang isang maliit na butas sa dibdib na halos hindi napapansin maliban kung maingat na siniyasat ito ng isa. Isang pinhole. Kumunat ang noo ni James. Bigla niyang naisip ang tagapako. Hindi kaya ang crucifer ang susi sa pagbukas ng kahon. Habang siya ay malalim ang iniisip, isang putok ng baril ang biglang tumunog sa di kalayuan. Umalangaw-ngaw ito sa kuweba at hindi naglaho ng mahabang panahon. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga sundalo habang sila ay bumulalas,
Ano ang nangyayari? Bakit may putok ng baril? Sa sandaling iyon, sumugod ang isang sundalong puno ng dugo at sumigaw, "Ar tumakbo! Inaatake tayo!" Matapos silang bigyan ng babala, bumagsak ang sundalo sa lupa. Ano? Agad na naging malungkot ang mga ekspresyon ng mga sundalo. Mabilis na lumapit si James sa sundalo, tumingkayad, hinayla ang kanyang pulso, at tiningnan ang kanyang pulso. Sa kasamaang palad, hindi niya naramdaman ang tibok ng puso. Namatay ang sundalo. "Bilisan mo, patayin mo ang mga ilaw," utos ni James. Agad na pinatay ng mga sundalo ang kanilang mga flashlight. "Anong nangyayari, James? Bakit may mga kalaban na darating para sa atin?" Ilang boses na nagtatanong sa dilim. Hindi rin sigurado si James. Dahil narating na tayo ng mga kalaban, malamang na sinalakay na ang mga tao sa tabing ilog. Ano ang dapat nating gawin? Baka ang taong lumason sa atin sa Southern Plains. Nag-aalalang tanong ni Thea. "Huwag kang maingay," bulong ni James. "James, umalis ka na kasama si Thea. Ang kuweba ay umaabot sa maraming direksyon. Hindi magiging madali para sa kanila na mahanap ka. Mananatili kami rito at magtatakpan kayong dalawa. Sabay tayong aalis." Binaliwala ni James ang mungkahi. Alam niyang nariyan ang kalaban para patayin siya. Bagamat mga elite ang mga sundalong ito, hindi sila nilagyan ng malalakas na sandata. Samantala, ang kanilang mga kaaway ay dapat na may mga nakamamatay na sandata. Ang pag-iwan sa kanila ay nangangahulugan ng pag-abandona sa kanila upang mamatay. Patuloy na umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa di kalayuan. Kasabay nito, lumiwanag ang mga maliliwanag na ilaw sa yungib. "James, bilisan mo, umalis ka na. Pumunta ka na, baka huli na ang lahat." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 763. Sabay tayong aalis. Sa gayong mga kalagayan, paano siya makakaalis ng mag-isa? Kung iiwan niya ang mga sundalong ito, mamamatay sila. "Liam, mahina si James. Napakahirap para sa kanya na makatakas, buhatin mo siya sa likod mo." Sa dilim, isang boses ang nagbigay ng utos. "Naiintindihan," agad na sagot ng sundalong nagngangalang Liam. "Sabay na tayong umalis. Kung hindi tayo pupunta ngayon, huli na ang lahat." Nang makitang papalapit na ang mga ilaw ng mga kalaban, nagsimulang magpanik si James. "Liam, buhatin mo siya at umalis ka. Ang natitira, maghanda para sa labanan." Binuhat ni Liam si James, tumayo, at sinabing, "MS. Thea, alis na tayo." Pagkatapos, binuhat niya si James sa isang balikat at hinayla si Thea gamit ang kabilang kamay, nagmamadaling pumasok sa kuweba. Pumikit si James. Alam niyang ang mga nanatili sa likod ay nakatakdang mamatay. Tumunog ang mga putok ng baril pagkaalis nila. Isa itong matinding palitan ng putok. Pagkatapos ng 10 minuto, tumahimik ang kuweba. Gayunpaman, si Liam, na karga-karga si James at hinihila si Thea, ay hindi huminto sa kanyang paglalakad. Nagmamadali siya at walang ideya kung saan siya pupunta. Damn it! Ito ay isang patay na dulo. Matagal na tumakbo si Liam, ngunit hindi siya pamilyar sa lugar at hindi naglakas loob na buksan ang kanyang flashlight. Sa huli, naabot nila ang isang patay na dulo at hindi na nakasulong pa. "Ibaba mo ako," bulong ni James. Agad na pinababa ni Liam si James. Umupo si James sa isang mamasa-masa na bato. "Anong gagawin natin ngayon, James?" Nag-aalala si Liam. Sabi ni James, talagang huli na para bumalik at maghanap ng ibang landas. Ang mga sundalong nanatili sa likod ay malamang na napatay. Ang mga kalaban ay nasa ating landas. Ang magagawa lang natin ngayon ay magtago at manahimik. "Honey, natatakot ako." Ang boses ni Thea sa dilim. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni James. Ramdam ni James na nanginginig ang katawan niya sa takot. Mabilis niyang itinago ang dibdib sa isang siwang at hinawakan ang kamay ni Thea. Pag-aaliw niya rito, "Ayos lang. Huwag kang mag-alala. May baril ka ba?" Sa dilim, isang baril ang nakatusok sa mga kamay ni James. Tinukoy ni James ang kanilang paligid, nakakita ng malaking bato sa hindi kalayuan, at "Bamulong, dalhin mo si Thea doon. Magtago ka sa likod ng malaking batong iyon at manahimik ka." Naiintindihan. Ginawa ni Liam ang itinuro sa kanya at mabilis na kinaladkad si Thea. Samantala,
Ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas para umakyat sa isang batong may taas na ilang metro. Napahiga siya sa malaking bato at diretsyong nakatingin sa harapan na parang isang eskultura na gawa sa kahoy. Maya-maya, kumislap ang mga ilaw sa direksyon nila. Napaatras si James at nagtago sa likod ng ilang bato. Sumilip siya sa direksyon ng liwanag at sinubukang kilalanin ang mga taong humahabol sa kanilang buhay. 23. Huminga ng malalim si James. Kung siya ay malusog, 23 tao ay wala. Kahit ilang daan ay hindi siya matatakot. Sa kasamaang palad, isa na siyang baldado na may lamang baril sa kamay. Wala rin masyadong bala ang natira sa baril. Iilan lang sa kanila ang kaya niyang patayin. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nagpaputok, ang kanyang posisyon ay malalantad. Kaya naman, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Umaasa na lamang siya na ang mga taong ito ay lumingon at maghanap sa ibang direksyon matapos makita na ito ay isang dead end. Boss, ito ay isang dead end, at walang anumang paraan. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa dilim. Bumalik at maghanap sa ibang lugar. Maghintay. Biglang nagtaas ng kamay si Dominator at pinigilan ang mga tauhan niya sa paggalaw. Sinipat niya ang kanyang flashlight sa lupa. Walang pupunta sa yungib na ito, at maraming lumot ang tumutubo sa bakuran. Gayunpaman, napansin niyang magulo ang mga bakas ng paa sa lumot, na nagpapahiwatig na may nauna nang pumunta rito. Isang tao lang ang maaaring pumasok sa kuweba na ito, si James. Gumawa ng shush gesture si Dominator at mabilis na sinenyasan ang iba pang team. Tumango ang kanyang mga pagsunod, inilabas ang kanilang mga sandata, at dahan-daang naglakad pasulong. Alam ni James na nalantad sila. Buong lakas, umakyat siya ng kaunti. Iniangat niya ang ulo at tumingin sa grupo ng mga taong papalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 764. Ang mga mersenaryo ay nilagyan ng malalakas na sandata. Bukod dito, mayroon silang mga headlamp. Ang kanilang mga ilaw ay kumikinang ng maliwanag, na nagbibigay liwanag sa dilim at nagbibigay ng ilusyon ng liwanag ng araw. Alam ni James na kailangan niyang bumaril. Kung hindi, sila ay mamamatay kapag ang mga kalaban ay lumalapit. Itinutok niya ang kanyang baril. Bang! Nagpasya siyang mag-shot. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw, na nagpabagsak sa isa sa mga lalaking nasa malapit. Humanap ka ng takip. Isang boses ang umuungal sa dilim. Ang buong koponan ay mabilis na nakahanap ng takip at nagtago mula sa paningin. Hindi nang ahas si James na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw matapos magpaputok. Alam niyang mga bihasang mersenaryo ang mga ito na mabilis na matutukoy ang kanyang lokasyon. Kung magpapaputok siya muli, hihingi siya ng polanan ng putok bilang kapalit. Napaatras si James at nagtago sa likod ng bato. Isa lang ang pagkakataon niyang mabuhay, at iyon ay ang agawin ang sandata ng kalaban. It would be a cinch kung malusog siya. Gayunpaman, hindi siya. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang namuo sa kanyang puso. Pinatay ng mga kalaban ang kanilang mga ilaw dahil sa kanyang naunang apoy. Sa kabila noon, naririnig niya ang papalapit na yabag ng mga ito. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isa pang malaking bato. Nakahandusay si Thea sa lupa, natatakot na gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Nang marinig niya ang putok ng baril, hindi sinasadyang nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Papalapit ng papalapit ang mga yabag na nagpang-inig sa kanya. Mas masigla. Isang patak ng tubig ang tumulo sa kanyang leeg, at ang biglaang malamig na sensasyon ay naging dahilan upang siya ay magpakawala ng isang malakas na sigaw. Sa pagsigaw niya, alam na ni Liam na may problema sila. Sa sandaling iyon, mabilis na tumayo si Liam at nagsimulang tumakbo para akayin ang kalaban. Diyan, bilis, isang boses ang umalangaw-ngaw sa dilim. Agad na binuksan ng mga kalaban ang kanilang mga ilaw, na nagbibigay liwanag sa yungib. Tumambad agad si Liam. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Walang buhay na bumagsak si Liam sa lupa. Hindi kalayuan. Pinagmasdan ni James ang eksena at sinampal ang kanyang noo na may masakit na ekspresyon. Huwag mo akong papatayin. Natakot si Thea. Tumayo siya, itinaas ang kanyang mga kamay, at humagulgol. Huwag mo akong patayin. Wala akong alam. Wala akong alam. Kunin mo siya. Mabilis na naglakad ang mga mersenaryo at pinasuko si Thea.
Lumapit si Dominator, tumingin kay Thea at pagkatapos ay sa bangkay ni Liam, at malamig na nagtanong, nasaan si James? Ay, hindi ko alam. Nanginginig ang mga labi ni Thea. Itinutok ni Dominator ang kanyang baril sa noo ni Thea at walang pakialam na sinabi, I'll ask you one more time. Nasaan si James? Nang maramdaman ang baril sa kanyang noo, napatili si Thea. Ang kanyang mga binti ay naging goma, at siya ay nahulog sa lupa. Hinawakan ni Dominator ang kanyang buhok at itinaas siya sa lupa. Limitado ang pasensya ko. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan siya, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. 1, 2. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa kuweba. Hayaan mo siya. Mabilis na napalingon ang lahat. Mahigit 20 flashlight ang nakatutok kay James. Dahan-daang bumaba si James mula sa malaking bato at lumapit sa mga mersenaryo. Hinawakan nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata habang dahan-dahan silang umatras. Ito ang Black Dragon, ang War God ni Sol. Lumapit si James at tumingin kay Dominator at sa iba pang mga mersenaryo. Pagkatapos, ibinato niya ang baril sa lupa. Sa sandaling iyon, nasa limitasyon na ang kanyang katawan, at paimpol siyang napaupo. Iniunat ni Dominator ang kanyang kamay at nagtanong, nasaan ito? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Ang mga taong ito ba ay naghahangad ng bagay na hinahanap ko? Naisip ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 765. Anong ibig mong sabihin? Mahinahong tanong ni James. Tumigil ka na sa paglalaro. Tinabi ni Dominator si Thea at itinutok ang baril kay James. Ibigay mo, James, at hahayaan kitang mamatay ng walang paghihirap. Kung hindi, pahihirapan kita hanggang sa iyong huling hininga. Kahit nakatutok ang baril sa kanyang ulo, hindi nagpakita ng takot si James. Hindi siya mabubuhay ng ganito katagal kung siya ay madaling matakot. Hindi mo ako mapapatay. Mahirap tapusin ang trabaho mo kung papatayin mo ako ngayon, malamig na sabi ni James. Tumingin siya kay Dominator at nagtanong, si Emperor ba ang nagpadala sa iyo? Isa na akong baldado pero nag-iingat pa rin siya sa akin. Kaya, mayroon siyang mga taong patuloy na nag-espiya sa akin ngunit hindi niya alam kung ano ang hinahanap ko. Hindi mo ba ibibigay? Dumilim ang mukha ni Dominator, at bumaling siya para barilin si Thea. Bang! Binaril si Thea sa hita at napasigaw sa sakit. Umalangaw-ngaw ang mapanglo na hiyawan sa buong yungib. Napaupo si James sa lupa na may nakakatakot na ekspresyon. Naningkit ang kanyang mga mata, at namumuo ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mukha. Sabi ni Dominator na may kasamang masamang ngiti, what's wrong? Galit ka ba kung ayaw mong magdusa siya, makinig ka sa amin at ibigay mo. Hindi ko kayo papahirapan, at mabilis ko kayong ilalabas. Ibibigay mo ba o hindi? Bang! Nagpaputok ulit si Dominator kay Thea. Bumagsak siya sa lupa, humahagulgol sa sakit. Huminga ng malalim si James para pigilan ang galit sa kanyang puso at sinabing, sige. Ibibigay ko sa iyo. Tapos, dahan-dahan siyang tumayo. Nang makita siyang bumangon, agad na umatras ng ilang hakbang ang mga mersenaryo. Sila ay nasa mataas na pagbabantay, bawat isa sa kanila ay natatakot na huminga. Narinig na nila ang tungkol sa maalamat na mga nagawa ni James. Kahit isang hukbo ng 100,000 tao ay hindi kayang ibagsak siya. Bagamat baldado siya at hindi armado ng armas, nag-iingat pa rin ang mga ito sa kanya. Itinutok ni Dominator ang kanyang baril kay James. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na kamay, siya ay natakot kay James. Puno ng pawis ang kanyang noo, at tuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Itinuro ni James ang isang malaking bato sa malapit at sinabing, nasa siwang doon. Kunin mo sarili mo. Sinindihan ni Dominator ang kanyang ilaw at may nakita sa loob ng siwang ng bato. Iminuwestro niya ang 2 lalaki sa likuran niya at sinabing, kunin mo na. Mabilis na tumakbo ang 2 niyang kasama, kinuha ang dibdib na idinikit ni James sa malaking bato, at iniabot sa kanya. Sinuri ito ng mabuti ni Dominator. Ito ay isang maliit na dibdib na kasing laki ng libro ngunit mahigit 10 sentimetro ang kapal. Sinubukan niyang buksan ngunit wala siyang nagawa. Ano ito? Tanong niya. Nagkibit balikat si James at sumagot, paano ko malalaman?
Bagamat siya ay pagod, lihim niyang iniipon ang kanyang lakas. Upang makalabas ito ng buhay, kailangan niyang patayin ang lahat ng mga kaaway sa isang iglap. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala siyang kapangyarihan laban sa mga karanasang mersenaryong ito. Kung siya ay nabigo, siya ay nag-aanyaya lamang sa kamatayan. Gayunpaman, kung hindi siya umatake, mamamatay din siya. Higit pa rito, 2 beses na binaril si Thea, at hindi niya alam kung saan siya nagtamo ng mga pinsala. Bawat segundong naantala ay magpapababa sa kanyang pagkakataong mabuhay. Pinaglalaroan mo ba ako? Itinutok muli ni Dominator ang kanyang baril kay James at malamig na nagtanong, ituro mo sa akin kung paano ito buksan ngayon din. Ang bagay ay dapat, lumapit si James ng ilang hakbang. Huwag kang gumalaw. Huminto si James sa kanyang paglalakad at tumingin kay Dominator, mahinang sinabi, paano ko ito bubuksan para sa iyo nang hindi gumagalaw? Inihagis ni Dominator ang dibdib sa lupa at napaatras ng ilang hakbang. Tinuro niya ang lupa at sinabing, buksan mo. Hindi inaasahan ni James na magiging maingat si Dominator. Yumuko siya at pinagmasdan ang dibdib. Kasabay nito, napansin niya ang maraming maliliit na bato sa lupa. Ito ang pagkakataon niya. Ang mga mersenaryo ay hindi magpapaputok hanggat hindi nakabukas ang dibdib. Isang pagkakataon lang ang mayroon siya para ibaba ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 766. Ito ay isang mapanganib na sugal. Isa na aabutin ang buhay nila ni Thea kapag nawala siya. Yumuko si James para kunin ang dibdib. Kasabay nito, palihim niyang pinulot ang ilang maliliit na bato. Dahan-dahan siyang bumangon, panay ang titig niya kay Dominator. Tumayo ang lalaki, mga 2 metro ang layo sa kanya. Nakangiting sabi niya, mas mabuting panoorin mo ng mabuti kung hindi ay mamimiss mo ito. Ganito dapat mong buksan ang dibdib. Nakatutok ang mga mata ni Dominator sa dibdib sa mga kamay ni James habang sinusubukang pagmasdan ang pagbukas ng dibdib nito. Natural, ang mga mata ng iba ay iginuhit din patungo sa dibdib. Biglang nanginig ang mga kamay ni James, at ibinagsak niya ang dibdib sa lupa. Napalabas ng frustrated na sigaw ni James. Nang mahinang tumingin sa likuran, sinabi niya, wala na akong lakas, at ang mga kamay ko ay hindi matatag. Kailangan ko ng tutulong sa akin na hawakan ito. Tumingin si Dominator sa isa sa mga tauhan niya at ginamit ang ulo niya para i-gesture ang direksyon ni James. Ikaw, tulungan mo siya. Mabilis na lumapit ang isa sa mga mersenaryo at dinampot ang dibdib. Parang kidlat, agad na sinunggaban ni James ang bukas na inaasam niya at pinitik ang kanyang mga kamay. Agad na lumipad palabas ang mga batong hawak niya. Kaagad pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang mersenaryong kumukuha ng dibdib at pinaikot ang ulo niya. Basag. Umalangaw-ngaw sa kuweba ang malutong na tunog na tila ibinabalita ang biglaang pagkamatay ng lalaki. Walang segundong paghinto, mabilis na hinablot ni James ang kanyang sandata at gamulong palayo. Ginawa niya ang lahat ng ito sa oras na kailangan ng isang tao para kumurap. Nakadikit ang mga mata ni Dominator at ng iba pang mersenaryo sa dibdib at hindi napansin ang ginawa ni James. Sa oras na naproseso nila ang nangyari, huli na ang lahat. Tinapon ni Dominator ang kanyang ulo at galit na umungol, patayin siya. Bang! Bang! Umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng kuweba. Ang responsable sa matinding putok ay si James at hindi ang mga mersenaryo. Nagpaputok si James habang inaagaw ang mga baril sa mga natumbang lalaki. Hinabol niya ang kalaban. Tuloy-tuloy habang mabilis siyang gamulong-gulong para maiwasan ang mga putok nila. Mahigit 20 mersenaryo ang ginawang Swiss cheese nang hindi man lang nakakuha ng pagkakataong gumanti. Matapos ipadala ang lahat ng kanyang mga kaaway, naramdaman ni James ang kanyang lakas na umalis sa kanyang katawan at nalukot sa sahig. Sa kabila ng kahinaan at sakit, ipinaglaban niya ang lahat ng mayroon siya upang mabuhay. Siya ay ganap na ginugol. Walang kahit isang katiting na lakas ang natitira sa kanya. Wala man lang siyang lakas na tumayo at tingnan ang mga sugat ni Thea. Nakahiga siya sa lupa na walang magawa at parang isda na wala sa tubig, napabuntong hininga siya. Halos hindi makasigaw si James, Thea. Okay ka lang ba? Sa kabila ng pag-iipon ng lahat ng kanyang lakas upang ipakita ang kanyang boses, halos hindi ito marinig.
Ito ay hindi kahit na karapat-dapat na ituring na isang bulong. Halos hindi niya marinig ang sarili niya. Honey, I hurt. Ang mahinang boses ni Thea ay tumugon sa di kalayuan sa kanya. Huwag kang matakot, nandito ako. Gumapang si James papunta sa kanya. Ilang metro lang ang layo nito, ngunit parang matagal na itong naabot sa kanya. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakalapit na siya kay Thea para hawakan ang mga kamay nito. Nahihilo siya, at parang umiikot ang mundo sa paligid niya. Ay, ito na yata. Pinilit ni James na idilat ang kanyang mga mata, nakatitig sa madilim na pader na bato. Thea, pasensya na. I'm not make it up to you. Naramdaman ni James na mabilis na dumudulas ang kanyang konsensya. Malayo, halos sigurado siyang nasa pintuan na siya ng kamatayan. Hindi ako aabot. Ikinalulungkot ko na kinaladkad kita dito. Hindi ako sigurado kung ilang oras na lang ang natitira ko, pero kung makakalabas ka ng buhay, kalimutan mo na ako, at mamuhay ng mabuti. Bago pa matapos magsalita si James ay nagdilim na ang kanyang mundo. Naubos niya lahat ng lakas niya sa laban. Honey, James. Umalangaw-ngaw sa dilim ang iyak ni Thea. Kahit anong tawag niya, walang sumasagot sa kanya. Naramdaman niyang unti-unting nawawalan ng lakas ang mga braso niya. Huwag mo akong iwan. Panipi, ang matinis niyang iyak ang tanging maririnig sa dilim ng kuweba. Umiiyak pa rin, sinubukan niyang tumayo at buhatin ang walang malay na si James. Niyakap niya ito ng mahigpit at umiyak, di wag kang mag-alala. Isang ilalabas kita dito, pangako ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 767. Si Thea ay may 2 tama ng bala sa kanyang binti. Tinangka niyang buhatin si James palabas ng yungib, ngunit dumudugo pa rin ang kanyang mga sugat. Bawat hakbang niya ay lalong damaloy ang dugo sa kanyang binti. Bukod pa riyan, ang bawat hakbang ay nagdulot din sa kanya ng matinding sakit. Pakiramdam ni Thea ay hihimatayin na siya sa tindi ng sakit, pati na rin ang pagkawala ng dugo. Sa sobrang sakit, patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi na siya makagalaw, pati na rin kaladkarin ang isang lalaking nasa hustong gulang na kasama niya. Hinawakan ng mahigpit si James, napasandal siya sa walang malay nitong katawan. Matapos matanggap ang tawag ni Quincy para sa tulong, ang Blythe King ay agad na nagpadala ng mga tropa sa kinaroroonan nina James at Thea. Wala pang isang oras, nakarating na ang hukbo sa Mount Dragon Treasure. Dumagsa ang mga helicopter sa kalangitan. Sa isang maikling sandali, ang mga hukbo ng mga ganap na armadong sundalo ay bumaba mula sa himpapawid. Ang larangan ng digmaan sa tabing ilog ay naalis na ang mga bangkay ay nakatambak na sa isang tabi. Ang ilan sa mga mersenaryo ay tumingin kay Daniel, na nasa bingit ng kamatayan. Guys, ayan, may hukbo. Isang nag-aalalang boses ang nagpahayag sa iba pang mga lalaki. Nang marinig ito, lahat ay nagtaas ng ulo. Nang makita ang hindi mabilang na mga helicopter at ang mga ganap na armadong sundalo na tumalon mula sa kanila, ang mga mersenaryo ay lubos na nataranta. Huminga ng malalim ang pinuno, itinaas ang kanyang baril, at itinutok ang kanyang baril kay Daniel na hindi kumikibo sa lupa. Sinadya nilang i-hostage si Daniel para hindi matawagan ni Quincy ang mga pulis. Hindi nila inaasahan na magpapadala ang hukbo ng kanilang mga reinforcements ng ganoon kabilis. Nang makita niya ang paparating na mga kawal, nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hindi niya napigil ang hawakan ang kanyang baril. Bang! Nagpaputok ng baril. Ang mga mersenaryo sa paligid ng tabing ilog ay napatay sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag si Daniel nang makita ang hukbo. Hindi nagtagal, napuno ang lugar ng mga tauhan ng militar. Bumaba ang Blythe King sa helicopter at lumapit kay Daniel. Commander, ang mukha ni Daniel ay namumutla. Itinuro niya ang ilog sa harap nila at mahinang sinabi, James na punta sa ilalim ng tubig. Nasa kuweba sila sa ilalim ng lupa, at mahigpit silang tinutugis ng kalaban. Bilisan mo, kailangan nating magpadala ng mga tao para tulungan siya. Mabilis na inihatid ng Blythe King ang kanyang mga utos, lumabas kaagad sa tubig at hanapin si James. Oo, sir. Agad na tumalon ang libu-libong sundalo sa tubig upang simulan ang rescue operation ni James. Si Quincy, na sa lahat ng oras na ito ay nagtatago sa kakahuyan, ay nakakita ng mga helicopter ng hukbo at sa wakas ay natahimik na.
Siya ay tumingin lubhang masungit. Punit-punit ang kanyang damit, nababalot ng mga gasgas ang kanyang mukha sa mga sanga ng puno, at gulo-gulo ang kanyang buhok. Ang mga taong humahabol sa kanya ay agad na pinalayas ng hukbo ng Blythe. Samantala, matagal nang walang malay si James. Hindi nagtagal ay hinimati din si Thea dahil sa pagkawala ng dugo. Sa kabutihang palad, ang hukbo ng Blythe ay dumating sa kanilang pagsadyap sa takdang panahon. Natagpuan sila ng mga sundalo sa kuweba sa ilalim ng lupa, mabilis na pinalayas sila, at ipinadala sila sa ospital ng militar. Pagkaraan ng ilang oras na mawalan ng malay, tuluyang nagising si James. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang una niyang nakita ay isang puting kisame na may nakasisilaw na fluorescent lights. Patay na ba ako? Tahimik niyang bulong. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang may oxygen mask sa kanyang mukha. James, isang boses ang tumawag sa kanya. Sinubukan ni James na ipihit ang leeg sa gilid ng pinanggalingan ng boses. Isang magandang babae na nakasuot ng casual na damit ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Gusto niyang umupo pero wala siyang lakas para gawin iyon. Imposible para sa kanya ang paglipat dahil sa estado na kanyang kinalalagyan. Q. Quincy, mahina niyang tugon. Inalis ni Quincy ang maskarang nakatikip sa kanyang mukha, inayos ang kama, at itinukod siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang malamig na mga kamay ni James at pinunasan ito sa pagsisikap na painitin siya. Gaano katagal akong walang malay? Isang mahinang boses ang kumawala sa lalamunan ni James. 3 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 768. Ganon katagal akong nasa labas. Nagulat si James nang malaman niyang walang malay sa loob ng 3 buong araw. Paano nangyari? Okay lang ba ang lahat? Nang marinig ang tanong niya, tumahimik si Quincy. Ang kanyang mga labi ay iginuhit sa isang mahigpit na linya. Sagutin mo ako. Medyo matagal bago nakagawa ng reply si Quincy. Okay lang si Thea, pero dahil nagtamo siya ng 2 tama ng baril at maraming dugo ang nawala, nasa ICU pa rin siya. Malubhang nasugatan din si General Highsmith, ngunit ginagamot siya habang nagsasalita kami. Tulad ng para sa iba, sila, hindi nakarating. Nabulunan siya sa kanyang mga salita nang lumabas ang mga iyon sa kanyang bibig. Nablangko ang isip ni James nang tumama sa kanya ang balita. Nakasandal siya sa higaan ng ospital, tumingin siya sa puting pader sa harapan niya, at ang mga mukha ng mga sundalo ay sumilay sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging basa, at ang mga luha ay nagsimulang tumulos sa kanyang mukha nang hindi mapigilan. Wala sa kanila ang nakaligtas. Hindi siya makapaniwala. 12 ng mga sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanya. James, nang makita ang gulat na kalagayan ni James, hinawakan ni Quincy ang kanyang kamay at sinubukang aliwin siya. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Ginawa nila ito para mabuhay ka. Nilingan ni James si Quincy at tinanong, naganap na ba ang mga libing? Ma'am. Tumanggo si Quincy at sinabing, binigyan sila ng Blythe King ng lahat ng parangal sa libing ng militar. Bidalhin mo ako doon. Pero paano? Paano ka magiging ganito? Hinayla ni James ang IV line sa kamay niya at tumalikod para bumangon sa kama. Agad namang tumayo si Quincy para tulungan siya. Ay ihahatid na kita dyan. Hindi ka dapat gumalaw. Kukunin ko ang wheelchair. Okay, mahinang sagot ni James at sumandal sa kama. Mabilis na umalis si Quincy sa ward at nabangga ang Blythe King na nasa labas mismo ng kwarto, nakasuot ng unipormeng militar. Anong problema, MS? Zenos, bakit ka ba nagmamadali? Tumingin si Quincy sa Blythe King at sumagot, kakagising lang ni J. James at gustong magbigay galang sa mga sundalong namatay sa labanan. Kukuha ako ng wheelchair para sa kanya. Sige, go. Kinawayan siya ng Blythe King at pumasok sa ward. Pumasok siya sa loob at nakita niya si James na malungkot na nakahiga sa kama. Lumapit siya at nakangiting nagtanong, gising ka na ba? Itinagilid ni James ang kanyang ulo at tumingin habang papalapit sa kanya ang Blythe King. Gusto mo ng isa? Naglabas ng sigarilyo ang Blythe King at inalok ito kay James. Marahang umiling si James at tumanggi. Tumigil ako sa paninigarilyo. Mula nang malason siya ni Go, naduduwal siya sa tuwing naninigarilyo siya at parating nasa bingit na siya ng pagsusuka. Okay lang ba si General Highsmith? Oo,
Buhay pa siya pero medyo matagal pa siyang gumagaling. Kasalanan ko ang lahat, sinisisi ni James ang sarili. Pinutol ng Blythe King si James. Ang bawat sundalo ay handang ibigay ang kanilang buhay para sa kanilang bansa. Ikaw mismo ay isang sundalo at dapat ay pamilyar sa determinasyon na mayroon sila noong lumaban sila sa labanan. Bilang isang commander, ang Blythe King ay nasanay sa pangungulila. Nasasaktan ang kanyang puso para sa mga nawawalang subordinate, ngunit ito ay isang bagay na kailangan niyang tanggapin. Hindi nagtagal, bumalik si Quincy na may dalang wheelchair. Inilabas niya si James mula sa ospital ng militar at direktang dinala sa militar cemetery. Mayroong 12 ng mga bagong itinayong lapida sa sementeryo. Tumayo si James mula sa kanyang wheelchair at tumingin sa mga lapida sa kanyang harapan. Nakataas ang kanang kamay sa kanyang kilay, binigyan niya sila ng magalang na pagsaludo sa militar. Sila ay mga tunay na sundalo at bayani. Ang bawat isa sa inyo ay nag-alay ng inyong sarili upang ako ay mabuhay. Magpahinga sa kapayapaan, aking mga kapatid. Nangangako ako na babantayan ko ang mga pamilya mo habang nabubuhay ako. Muli, tumulo ang mga luha sa mukha ni James. Nakatayo sa tabi niya, si Quincy at ang Blythe King ay tahimik na pinagmamasdan siya. Maya-maya, lumapit si Quincy at marahan siyang pinaalalahanan, James, malamig sa labas. Mahina ang iyong katawan ngayon. Dapat bumalik na tayo sa loob. Huminga ng malalim si James at muling umupo sa wheelchair, pinayagan siyang dalhin siya ni Quincy. Sinundan sila ng Blythe King at sinabi kay James, ang dibdib na hinahanap mo ay nasa kabinet sa tabi ng iyong hospital bed. Sige, tumango si James. Hinding-hindi siya hihingi ng tulong sa mga sundalong ito kung alam niyang haantong siya sa kanilang dernis. Idinagdag ng Blythe King, pagkatapos ng insidenteng ito, nagpadala ako ng mga utos sa 5 hukbo upang palakasin ang seguridad. Sa hinaharap, magiging mahirap para sa mga ganitong uri ng mga internasyonal na mersenaryo na muling makalusot sa Kensington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 769. Matapos magbigay ng respeto si James sa mga sundalong nahulog sa labanan, bumalik siya sa ospital ng militar. Si James ay nabalot ng pagkakasala sa 12 ng buhay na nag-alay ng kanilang sarili para sa kanya. Determinado siyang magpatuloy na mamuhay ng lubos bilang karangalan sa mga lalaking namatay. Matapos mangyari ang lahat, lalo pang napalakas ang kanyang pasya na italaga ang kanyang katawan sa kanyang tinubuang lupa. Sa loob ng ospital ng militar, inilabas ni James ang dibdib na nakita niya sa underground cavern mula sa cabinet. Ang panlabas na ibabaw ay itim at may mga mahiwagang pattern na inukit dito. Ang dibdib ay selyado ngunit wala itong susian. Sa ilalim lamang ng maingat na inspeksyon ay mapapansin ng isang tao, ang napakaraming maliliit na butas na may tuldok sa kabuuan nito. Natuklasan ito ni James sa kuweba ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ng malapitan dahil sa hitsura ng mga mersenaryo. Habang nakatitig siya sa itim na dibdib, nagtanong ang Blythe King, ano itong bagay na pinagdaanan mo ng napakaraming problema upang mahanap? Umiling si James. Hindi rin ako sigurado. Kailangan kong buksan para malaman ko. Sinabi ng Blythe King, noong wala kang malay, sinubukan kong suriin ito ngunit hindi ito mabuksan. Biglang may lumabas na wire sa manggas ni James. Hinawakan ni James ang alambre, at agad itong nahulog sa maraming maliliit na pilak na karayom. Kinuha niya ang isa sa mga karayom at marahang ipinasok sa isa sa mga butas sa dibdib. Tamang-tama ang sukat at bumagay ang karayom sa butas. Pinulot ni James ang natitirang mga karayom at dahan-daang ipinasok sa mga butas ng butas, sunod-sunod. Ang crucifer ay may eksaktong dami ng mga karayom na kailangan upang punan ang lahat ng mga butas sa dibdib. Sa wakas, ipinasok ni James ang huling karayom. Click! Bumukas ang dibdib. Sa loob ng dibdib ay isang makapal na libro. Hindi maitago ng Blythe King at Quincy ang kanilang pag-uusisa habang magkasama silang nakatingin sa libro. Nilalaman. Ito ay isang dilaw na libro, at ang pabalat nito ay may ilang mga sinaunang salita na nakaukit dito. Ito ay isang sinaunang wika mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang ito ay hindi naiintindihan ng sinumang hindi pa natuto ng wika noon. Buti na lang at marunong magbasa si James. Ikalawang aklat ng medikal. Nang mabasa niya ang mga salita sa pabalat,
nagsimulang tumibok ang puso ni James sa pananabik. Ikalawang tomo ng aklat ng medikal. Nanginginig ang boses niya. Noon, nakuha niya ang medikal na libro na nagtala ng hindi mabilang na mga nakalimutang pamamaraang medikal na nawala sa panahon. Gayunpaman, ang unang librong medikal ay pangunahing nakatuon sa kakayahan ng katawan ng tao na pagalingin ang sarili nito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pangalawang volume ng parehong librong medikal. Dinampot niya ang libro at mabilis na dumulas sa unang pahina. Maingat na iniskan ni James ang siksikan ng mga salita sa pahina. Lahat ay nakasulat sa sinaunang teksto. Bagamat natutunan niya ang wika mula sa kanyang lolo noong bata pa siya, ang pagbabasa ng mga siksik na blok na puno ng mga espesyal na terminong medikal ay isang bagong laro ng bola. Kung nahihirapan siyang basahin ito, kung gayon ang pag-unawa dito ay isa pang napakalaking gawain. Sinulyapan ito ng Blythe King at nalaman niyang hindi niya ito kayang gawing ulo o buntot. Pinili niyang i-conserve ang kanyang enerhiya para sa mga bagay na magagawa niya. Umupo siya sa isang tabi. Hihintayin niyang matapos ni James ang pagdaan dito. Pati si Quincy ay curious din. Ito ba ay isang internal martial arts cultivation method? Matapos basahin ang buong pahina, huminga ng malalim si James. Hindi napigilan ni Quincy na tumikim. Ano ba James? Ito ba ang hinahanap mo? Bahagyang umiling si James. Hindi. Napatalon si Quincy at napabulalas ng malakas. Napakaraming problema ang pinagdaanan namin para makuha ang katangahang ito. Napakaraming tao ang namatay para dito, ngunit hindi ito ang iyong hinahanap. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Bagay na hindi nakikita sa kanyang mahaba at maputlang mukha sa mahabang panahon. Ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang talagang kailangan ko. Ano? Natarante si Quincy. Napabuntong hininga ang Blythe King sa banayad na pagkairita. Sige, itigil mo na ang kabog sa paligid. Ano ba talaga ang nahanap mo? Huminga ng malalim, dahan-daang nagsimulang magpaliwanag si James, 10 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ko ang kuweba na iyon nang nagkataon at nakuha ko ang unang tomo ng medikal na aklat na ito kasama ng crucifer. Ang aklat ay nakatulong sa pagpapaunlad ng aking mga kasanayang medikal. Isinara ni James ang dibdib at inilagay sa mesa. Sa sandaling ito ay nagsara, lahat ng mga pilak na karayom na ipinasok dito ay agad na lumabas. Pagkatapos, kinuha ni James ang isang karayom ng random. Sa sandaling itinaas niya ito, ang iba pang mga pilak na karayom ay lumipad patungo dito at nagkonekta sa isa't isa upang bumuo ng isang maliit na wire. Ito ang crucifer. Hindi ko alam ang gamit nitong mga pilak na karayom at dati ay ginamit lamang ito bilang sandata para pumatay. Sa lumalabas, hindi ko talaga nagagamit ang buong potensyal nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 770. Teka, ano? Napatingin silang dalawa kay James na nakanganga ang mga bibig. Ipinagpatuloy ni James na ipaliwanag ang kanyang naunang punto. Ang mga kasanayang medikal na natutunan ko 10 taon na ang nakakaraan ay mula sa unang volume, at ang aklat na ito ay ang pangalawang volume ng parehong serye. Mayroon itong mga tala kung paano gamitin ang crucifer sa buong kapasidad nito. Ang ikalawang volume ng medical book ay higit pa sa anumang naiisip ni James. Hindi lamang mayroon itong mga teksto sa mga pamamaraan ng paglilinang at kung paano gamitin ang true energy, ngunit ipinaliwanag din nito ang mga karagdagang aplikasyon ng crucifer. Ang unang volume ng medikal na libro ay katulad ng isang libro sa mga titik ng alpabeto, habang ang pangalawang tomo ay nagturo sa isa kung paano pagsamahin ang mga nasabing titik upang bumuo ng iba't ibang mga salita. Nang matanto niya ang implikasyon ng mga sinabi ni James, nagningning ang mga mata niya. So, hindi ka mamamatay. Ma'am. Sumagot si James at sinabing, maaari kong matutunan kung paano linangin ang true energy sa aklat na ito. Ang lason sa aking katawan ay natural na mawawala kapag nilinang ko ang true energy. Napakagandang balita iyan. Natuwa si Quincy. Hindi ko inaasahan na naabot mo na ang threshold ng paglinang ng enerhiya. Tumingin ang Blythe King kay James, kitang-kita ang pagkagulat sa mukha nito. Ang lakas ni James ay lumampas sa anumang inaasahan niya. Ano? Lumingon si James sa Blythe King at nagtanong, malamang alam mo rin na may mga Grandmaster. Oo, tumango ang Blythe King. Ilang sandali pa, mabilis siyang nagdahilan, dahil mukhang okay ka na, babalik na lang ako sa trabaho.
Ang Blythe King ay hindi nagpaliwanag sa kanyang sarili at umalis pagkatapos na sabihin iyon. Nakakunot ang noo ni James habang pinagmamasdan ang Blythe King na paalis. Ngayon lang niya nalaman ang lahat ng ito. Hindi niya inaasahan na ang Blythe King ay may paunang kaalaman sa paksang ito. Higit pa rito, ang Blythe King ay tila marami ang nasa isip niya. Sandaling iyon, sa kabila ng kanyang mga hinala, hindi nag-abala si James na pag-isipan ito. Marahang tinapik ni Quincy ang balikat niya. James, gutom ka na ba? Oo, medyo nagugutom na ako. Bahagyang tumanggo si James. Mabilis na umalis si Quincy para kumuha ng pagkain. Samantala, patuloy na nakahiga si James sa hospital bed habang hawak ang makapal na libro. Ang unang kabanata ng aklat ay nagpakilala ng konsepto ng true energy, ang paraan ng paglilinang sa likod nito, at kung paano ito ay circulate sa buong katawan niya. Ano nga ba ang true energy? Ang enerhiya ay pundasyon ng tao. Ayon sa medical book, ang katawan ng bawat isa ay naglalaman ng enerhiya. Ang enerhiya na ito ay dumating sa tatlong anyo, dugo, kakanyahan, at espiritu. Kung mas malakas ang enerhiya ng katawan, mas malakas ang mga kakayahan nito sa pagpapagaling sa sarili. Kapag ang enerhiya sa loob ng katawan ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari niyang i-disperse at i-condense ang nasabing enerhiya. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng isang nakakatakot na pagsabog ng lakas sa mga sitwasyong nangangailangan nito. Pagninilay, konsentrasyon, at pangunawa. Mula ulo hanggang paa, ang pag-iisip ng isang tao ay dapat na nagkakaisa. Maingat na nirepaso ni James ang ikalawang tomo ng aklat ng medikal at dahan-daang binalak ang impormasyon tungkol sa pagkaunawa ng may-ari ng aklat sa true energy. Malalim ang mga salita ngunit hindi mahirap unawain. Sinunod ni James ang mga hakbang na nakalista sa aklat. Dahan-dahan niyang pinatatag ang kanyang puso, ni-relax ang kanyang isip ng paunti-unti, at inalis ang kanyang isip sa mga maling iniisip. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, nagsimula siyang makaramdam ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahan mula sa kanyang utak hanggang sa kanyang mga daliri sa paa, ramdam na ramdam niya ang pagdaloy ng dugo at pagdagsa ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Halos wala ito, ngunit ramdam niya pa rin. James. Isang boses ang biglang sumabad sa kanyang pagmumuni-muni. Nabalik din sa realidad ang kamalayan ni James. Ang maliit, balon ng enerhiya sa kanyang katawan ay nawala din sa isang iglap. Oras na para kumain. Nilingan ni James si Quincy, na nagdala sa kanya ng pagkain. Ibinaba niya ang librong medikal na hawak niya. Matapos magnilay-nilay ng ilang sandali, naramdaman niya kaagad na bumuti ang kanyang mental na kalagayan. Ang iyong kutis ay mukhang mas maganda ngayon. Inilapag ni Quincy ang pagkain sa mesa at binanggit ito matapos niyang makitang may bumalik na kulay sa mukha ni James na kasing putla ng kamatayan. Ma'am, sumang-ayon si James sa kanya. Ang pangalawang volume ng medical book ay hindi kapanipaniwala. Inilalarawan nito ang mga pamamaraan ng pagmumuni-muni na mabilis na nagpapalabas ng pagkapagod at nagpapabilis ng sirkulasyon. Sinasabi nito na ang dugo ay ubod ng tao at hanggat ang isa ay may malusog na daloy ng dugo, anumang sakit ay malulunasan. Hindi ko maintindihan. Umiling si Quincy. Masyadong malalim ang mga ipinapaliwanag ni James.